It is good to eat 3 times a day, but it is healthier to eat twice a day. Mga kababayan, ito ang alituntunin ng ating kalusugan para maiwasan natin ang mga karamdaman. Eat nothing between meals. Isang simpleng prinsipyo na nangangahulugang iwasan ang madalas na pagmemeryenda sa pagitan ng mga pangunahing pagkain. Maaring makatulong ito, una, mas maayos na blood sugar control, pagbawas ng sobrang pagkain at calories. Pangalawa, pagpapahinga ng digestive system. Pangatlo, pagtulong sa weight management. Kung magugutom ka sa pagitan ng pagkain, uminom muna ng tubig. Maglagay ka ng kaunti. Isang kudlit na asin. Lagay mo sa dila. Pagkatapos, pag natunaw, inom ka ng tubig, busog ka na. Sa may mga diabetes, uminom ng gamot na maaaring magpababa ng blood sugar. Mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago gumawa ng malaking pagbabago sa inyong pagkain. Ang dahilan kung bakit nagkakasakit dahil palagi kayong kumakain. Wala nang ginawa kundi lumamo ng lumamo. Sa kasaysayan ng tao, noong unang panahon, marami ang kumakain lamang ng 2 beses sa maghapon pag sila ay nagugutom. Noong 1700 to 1800, naging karaniwan ang 3 meals a day, 3 beses sa maghapon dahil sa pagkatuklas ng mga industrial revolution. Ito yung panahon na maraming mga natutuklasan. Dito natuklasan ang mga snack food. Dahil sa mga pabrika at mga korporasyon na gumagawa sila ng mga pagkain, naging kaugalian na at naging karaniwan na ang 3 meals a day. Kaya kung inyong papansinin, pag kumain kayo ng almusal, tapos alas 9, alas 10, may merienda, pagdating na alas 12, kahit busog ka pa, alas 12 na pala, magtatanghalian na naman. Kahit hindi pa kailangan ng katawan dahil nakalagay sa inyong utak na pagdating ng alas 12, kakain. Pagdating ng alas 6 ng hapon, alas 7 ng hapon, kakain. Kaya, nagkaroon na imbento ang 3 meals a day. Kasi kailangan makonsumo ang mga pagkaing ibinebenta sa mga supermarket. Tulad halimbawa, bigyan ko ng example, yung mga snacks, ang dami niyang mga ginagawang merienda, no? Mga oatmeal, kung ano-ano pa, hindi naman masama yung oatmeal. Kaya lang, ang masama dito, yung lagi tayong kumakain ng kumakain. Hindi po maganda sapagkat yung katawan natin kailangan din magpahinga. Ang tao kailangan ay magpahinga. Kailangan ay matulog. Ang katawan natin, ang bituka natin, kailangan din niya ang magpahinga. Sapagkat yung mga pagkain, lalo ng karne, ang hirap tunawin yan. Yung mga processed meat, hotdog, ham, tocino, langganisa, it takes 24 hours yan bago matunaw. Nakasanayan na natin na kumain tayo ng almusal, tanghalian, hapunan. Kaya, ang resulta, maagang kamatayan. Ayun, ang sabi ko kanina, it is good to eat 3 times a day. O yan, mabuti ang kumain ng 3 beses maghapon. Pero, it is healthier to eat twice a day. Palagi kong ini-inject sa inyo, sa utak ninyo na mas malusog yung mga taong kumakain naman ng 1 o 2 beses maghapon. Ang pagkain ho ay nasa utak lamang. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Yung may mga taong busy-busy sa pagtatrabaho sa maghapon, nakapokus ang kanilang utak, ang mata, ang kilos nila doon sa kanilang trabaho. Nakakalimutan nilang mananghalian pagmisan. Nakakalimutan nila ang maghapunan. Pero, malusog sila. Malusog ang katawan, pati bulsa malusog. Depende. So, ayan. Kung gusto niyo maging malusog, iwasan ninyo ang merienda. Iwasan ang kumain ng 3 beses sa maghapon. It is good to eat 3 times a day, but it is healthier to eat twice a day. Healthy ang katawan, healthy ang bituka, healthy pa ang bulsa.
Dito pumapasok ang tinatawag nating autophagy. Ano ibig sabihin ng autophagy? Auto means self. Phagy, healing, cleansing, paglilinis. Kaya kung bibihira na kayong kumakain, di baling payat, basta't malusog ang bulsa. Ayaw, di ma. Importante yun. Nakakatipid na kayo, nagiging malusog pa kayo. Kaya kalimitan, kita mo sa ang mga nagkakasakit ngayon, mga may edad na. Bakit? Kasi ayaw nilang magpagutom, ayaw nilang magutuman. Pero, nagsisimula na ang mga sakit ngayon sa mga kabataan nung araw, malulusog kami. Walang sakit ang mga kabataan noon dahil naglalaro kami sa labas, baril-barilan, tumbang preso, sipa at takraw, Chinese garter, taguan. Nasa labas ang mga activities. Hindi katulad ngayon mga kabataan, cellphone, tapos order na pagkain, maya-maya kakain na lamon, merienda. Kaya bata pa, may mga sakit na leukemia, sakit sa puso, sakit sa kidney, may rayuma. 20 years old ngayon, may rayuma na. Noong araw, pagka may rayuma ka, sabi matanda ka na. O, matanda lang ang nirarayuma. Ngayon, bata na. Kaya kung gusto nyo maging malusog, kailangan ninyong pigilin ang inyong sarili na lagi kayong lumamon. Iwasan ang madalas na pagkain. Iwasan ang madalas na paglamon ng pagkain. Kung gusto maging malusog, 1 o 2 beses lamang sa isang araw ang inyong pagkain. Ang inyong katawan ay dapat nating ingatan. Dahil ang kalusugan ay siya nating kayamanan. Kahit mayaman ka pagka may sakit ka na, politiko ka, tanyag ka, pag may sakit ka na, wala ka na. Kaya dapat habang maagap, ingatan ang inyong katawan. Health is wealth. Salamat po.